Magandang gabi po sa inyong lahat, aking mga kapatid sa Panginoong Hesukristo. Pinabati ko po kayo sa inyong mga tahanan ng isang mapagpalang gabi at dalangin ko po na lahat tayo ay nasa maayos na pakiramdam at maayos na kalagayan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hayaan niyo po na kayo po ay aking awitan bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral at awitan natin sabay-sabay ang ating Panginoong Hesus. Ang title po ng awit na ito, Walang Hanggang Sasambahin. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Tayo po muli manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, pinupuri ka po namin at tinatakila ang iyong nag-iisang pangalan. Dalangin po namin, Panginoong Hesus, na iyo pong kaming gabaya sa aming pag-aaral. Ang iyong lingkod na gagamitin ay iyong gabayan upang ganap po namin maunawaan ang aming pong pagkatawag, ang iyo pong iglesia na Jesus Christ Household Church. At muli, Panginoong Diyos, hayaan mo ang Santo Espiritu mo ang lumukob sa iyong lingkod, Panginoong Diyos, at magturo na aking mga sasabihin sa gabing ito. Sa pangalan ko po aming Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Muli po, magandang gabi. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay isang basic lang po muna na pag-aaral, isa pong introduction upang ganap po nating maunawaan kung ano po yung ating pong iglesia, ano po yung pananampalatayang ating tinanggap, at upang maipahayag po natin kung may magtanong sa atin, saan ba kayong church? Nasasabi natin na kami po ay taga Jesus Christ Household Church at ito po ang tungkol sa amin. So, ito po ay papamagatan nating Introduction to Jesus Christ Household Church o pagkilala sa iglesia ng Jesus Christ Household. Sino po ba ang JCHC? JCHC o Jesus Christ Household Church is a one God believer church, a Bible-based, full gospel, apostolic Christian church. At pamaya po, pag-aaral natin ang lahat ng ito. At ang life verse po natin ay ang Acts 16:31 at ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Acts 16:31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Ito pong life verse na ito ay parang napakasimple, pero ito po ay napakalalim na katuruan o may malalim pong kaakibat ito na pagtuturo. Inyo pong muling pakinggan at kanilang sinabi, manampalataya ka. Ibig sabihin po, mayroon tayong pag-aaralan tungkol sa faith. At ang faith po ay napakalalim na bagay na ating pong pag-aaralan.
Manampalataya ka kanino? Sa Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus po ay napakalalim ng pag-aaral about the claims of our Lord Jesus Christ. At kapag ka po tayo nanampalataya sa Panginoong Jesus, tayo ay maliligtas, ikaw at ang iyong sangbahayan. Yun po yung life verse po ng Jesus Christ Household Church. Dapat po ito ay ating sa ulo. Sa English, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Ano pa po yung life verse po ng Jesus Christ Household Church? Sa Mark chapter 16, verse 16, ganito naman po yung sinasabi. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sa atin pong pananampalataya, para tayo ay maligtas, kinakailangan po na tayo po ay manampalataya at mabautismuhan. So kung kayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo at kayo po ay mabubuhay pa ng matagal, na hindi katulad po nung tao na katabi ng Panginoong Jesucristo sa krus na mamamatay na, hindi na siya mababautismuhan. Kung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Jesus at mayroon po tayong kakayahan o mayroon pa po tayong buhay na pagpapatuluyan, mga kapatid, kinakailangan po natin na tayo ay mabautismuhan. Hindi po sapat lang na sumampalataya upang maligtas, kinakailangan na tayo ay mabautismuhan. Muli po ay aking babasahin, Marcos 16:16. Dapat po ito ay atin din pong laging maaalala at huwag kakalimutan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At isa pa pong life verse natin, ang Acts chapter 2 verse 38. Dalangin ko po na matapos natin itong pag-aaral na ito, at kung ito po ay ihigit sa oras na ating itinakda ng mga 15 to 20 minutes, ay puputulin po natin at itutuloy po natin sa susunod na pag-aaral. Acts chapter 2 verse 38. Ganito po ang sinasabi. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakahalaga pong bersikulo ukol sa ating kaligtasan. Uulitin ko po, atin po isa-isahin, kinakailangan na tayo ay yung mangagsisi. Sabi po ni Pedro, sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo, tapos po mangagbautismo ang bawat isa sa inyo. Kaninong pangalan? Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Para saan? Sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. At yung may gift po sa verse na ito, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ito po yung ating pong tatlong life verses sa Jesus Christ Household Church na kinakailangan po na ito po ay ating pong matatandaan at huwag po natin kakalimutan. So, dadako po tayo sa sinasabi po natin kanina na Jesus Christ Household Church is first one God believer. Buksan po natin sa Isaiah chapter 43 verse 10 to 11. Hindi po natin ganap na pag-aaralan tungkol sa one God, kundi tayo po ay babasa lang po ng mga bersikulo o pahapyong na pag-discuss para po sa atin pong mga babanggitin ng mga topiko at ang kabuuan po ng pag-aaral tungkol sa mga bagay na ating gagawin katulad po ng one God believer ay bukod pong pag-aaral. Ito pong pag-aaral natin ito ay series of studies. Sunod-sunod po ito. Pagkatapos po natin itong pag-aaralan, mag-aaral naman po tayo kung ano po yung pananampalataya na ating tinatayuan. So, ang sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 10 to 11, kayo'y aking mga saksi. Sino daw? Tayo, mga kapatid.
Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili. Pinili tayo ng ating dakilang Diyos upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatuwid bagay ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Tayo po ay kaya po tayo tinatawag na one God believer. Naniniwala lang po tayo na may iisang Diyos. At muli po, sabi po mga kapatid sa verse 11, ako sa makatuwid bagay ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. So, iisa lang po ang Diyos at iisa lang po ang ating tagapagligtas. At sino po ito? Kailan po natin itong pag-aaralan sa mga susunod na pag-aaral natin pagkatapos po nito. So, alam naman po natin, ang tagapagligtas natin ang Panginoong Heso Kristo. So ang ating pong church, Jesus Christ Household Church is one God believer. Sunod po, Bible-based, full gospel, apostolic, Christian church. Ano po ba yung ibig sabihin ng Bible-based, full gospel, apostolic, Christian church? Sa Tagalog po muna, ay babasahin ko po ang ibig sabihin po ng JCHC ay kalipunan ng mga mananampalatayang Kristiyano na ang aral na pinaniniwalaan ay tanging nagbumula sa banal na kasulatan, nangangaral ng kompletong plano ng kaligtasan ayon sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ayon sa aral ni Kristo at ng kanyang mga apostol at naniniwala sa nag-iisang Diyos. Bible-based. Ano po ba yung ibig sabihin ng Bible-based? Number 1, Bible-based means lahat po ng ating aral na sinusunod ay puro na salita ng Diyos. Galing sa banal na kasulatan lamang. Uulitin ko po, ang ibig sabihin po ng Bible-based, Jesus Christ Household Church is a Bible-based. Bible-based means lahat ng ating aral na sinusunod ay puro na salita ng Diyos lamang. At ito po ay nanggagaling sa banal na kasulatan. At atin pong babasahin ang 2 Timothy chapter 3, verse 16. Second Timothy 3:16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ulitin ko po, ang lahat ng mga kasulatan, yung Word of God, na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman saan? Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsuway, sa ikatututo na nasa katwiran. Sabi po dito, ang mga salita ng Diyos o itong mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos o ng kanyang banal na Espiritu at magagamit sa pagtuturo, pagsansala, pagsuway, sa ikatututo, mga kapatid, ng kanyang mga anak. Kaya po, tayo po ay Bible-based lang. Hindi po tayo kumukuha ng aral labas sa banal na kasulatan. Sapagkat may bilin po ang aklat ng Kolosas o ang salita ng Diyos. Tayo po ay pinag-iingat. Sa Colossians chapter 2 verse 8, isulat niyo po yung mga talata kasi po ito pong video na ito, hindi ba po ito edited. Kung i-edit po ito, ilalagay po yung mga verse. Sa ngayon po, binabanggit ko lamang ito sa inyo. At kung maaari po, kayo po ay magsulat upang ito po ay ating maalala at atin pong maituro kung kinakailangan, kung may magtatanong po sa atin. Bakit po tayo po ay Bible-based lamang at doon lang po natin kinukuha sa banal na kasulatan?
ang aral ng Diyos o ang aral po sa ating pong church, Jesus Christ Household Church. Sapagkat tayo po ay pinag-iingat ng aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, talatang 8. Ganito po ang sinasabi, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salitsaling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Mag-ingat daw po tayo. Baka daw po sa atin ay bumihag. May bumihag na magaling magsalita ng kanyang mga filosofiya. Filosofiya po ng tao. At walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salitsaling sabi ng mga tao. Sabi daw ng ganito, sabi ng ganito. Ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Ito po ang dahilan kung bakit po tayo ay tanging purong salita ng Diyos lamang po ang ginagamit. Bible from cover to cover, binabasa po natin ito. At sabi po sa Awit, Kapitulo 12, talatang 6. Ganito po ang sinasabi. Awit, Kapitulo 12, talatang 6. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa na makapitong dinalisay. Napakatindi po ng pagkadalisay, mga kapatid. Nagaya daw po lang, ang salita daw po ng Diyos ay gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa na makapitong dalisay. Alam naman po natin na yung mahalagang metal, katulad po ng mga ginto, ay ito po ay sinasalang sa isang napakainit na apoy o tinatawag na horno upang makita ang kadalisayan ng kanyang pagiging ginto. Ganon din po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos daw po ay dalisay na salita, pure, na gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa na makapitong dinalisay. So ito po yung dahilan kung bakit po tayo ay Bible-based Christian Church. Tayo po ay binilinan na hindi po tayo tumanggap ng mga salita na labas po sa banal na kasulatan ayon sa mga sariling filosofiya, sapagkat hindi po yun puro. Ang puro po at makapangyarihan na salita ay ang salita ng Diyos na ating pong ikaliligtas. Kaya po, ang Jesus Christ Household Church, inuulit ko po, ito po ay introduction kung sino tayo. Sino ba tayo? Ito po tayo. Wala po tayong ginagamit na ibang salita, kundi po ang banal na kasulatan. At basahin po natin ang aklat ng Galatia, chapter 1, verse 8, kapitulo 1, talatang 8, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Sino po nagsabi nito? Si Apostol Pablo, mga kapatid, ang apostol ng mga hentil, na sila man daw o anghel sa langit ang mangaral ng iba sa ipinangaral ng banal na kasulatan o ng mga apostol, sila ay matakwil. Ayaw po natin matatakwil. Kaya po tayo po ay nag-aaral lamang at kumukuha po ng aral ng katotohanan sa purong salita ng Diyos o ayon po sa Biblia lamang. Mukhang ang oras po natin ay medyo mahaba na agad. Full gospel. Ano naman po ibig sabihin ng full gospel? Full gospel means ipinapangaral po ng Jesus Christ Household Church ang kumpletong plano at hakbang ng kaligtasan.
Sikapin po natin na matapos po ito sa nalalabi pang 10 minuto. Muli po, full gospel. Ipinapangaral ng JCHE ang kumpletong plano at hakbang ng kaligtasan mula sa pangangaral ng pananampalataya mula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang iba po, hindi ko lang po bubuklatin at inyo lang po ilista, buklatin ninyo sa inyong sariling tahanan. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya daw po ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, kaya tayo po ay nangangaral tungkol sa pananampalataya mula sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ganun din po yung sabi sa Mark 16:16, believe. Ano po? Malampalataya. Believe in the Lord Jesus Christ. Whoever believeth and is baptized will be saved. Mga kapatid, mananampalataya po tayo sa Panginoong Kristo at tayo mababautismo sa kanyang pangalan, tayo po ay maliligtas. So, muli po, yun po yung sinasabi po sa unang binanggit natin na sino ba ang JCHE. JCHE is a one God believer, Bible-based, full gospel. Ano po tayo sa full gospel? Ano po yung sabihin ng full gospel? Ipinapangaral po natin ang kompletong plano at hakbang ng kaligtasan. At ang una po ay pangangaral ng pananampalataya mula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ikalawa po ay pangangaral sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Buksan po natin ito sa Mateo 4:17. Ganito po ang sinasabi. Matthew 4:17. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus. Sino ang nangaral? Si Jesus. At magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. At ganoon din po yung sinasabi sa Lucas 24:47 na kinakailangang ipangaral ang pagsisisi. Ikatlo po, ipinapangaral natin ang pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ito po ay mababasa natin sa Romans chapter 10 verse 9. Ganito po yung sinasabi. Romans 10:9, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaya po tayo ay nangangaral ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ganoon din po sa sinasabi sa ating pong life verse, Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved and your household, maging ang iyong bahayan. Ganoon din po yung sinasabi sa Lucas chapter 2 verse 11. Ganito po yung sinasabi. Lucas 2:11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ang Panginoon daw po ay tagapagligtas at Panginoon, Lord and Savior. At kinakailangan po natin itong tanggapin. Kaya po tayo muli ay yung nangangaral, ikalawa pong pangangaral natin doon po sa tinatawag na full gospel ay pagsisisi sa ating kasalanan. Ikatlo, pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaapat po, pangangaral sa bautismo sa pangalan ni Jesus. Muli po sa ating life verse, hindi po sapat ang manampalataya lamang upang ikaw ay maligtas. Ang sabi po, ang sino mang sumampalataya at mabautismo, sabi sa Mark 16:16 ay maliligtas. So, sa Mateo 28:19-20 po, ay ganito po ang sinasabi. Mateo 28:19-20.
to 20. Ganito po sinasabi, dahil dito magsiyaon niya kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang pangalan po ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ay nahayag po sa versikulo ng mga Gawa 2:38. Ganito po yung sinasabi. Mga Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaninong pangalan daw po tayo mababautismuhan? Kasi po yung tatlo po sa Matthew 28:19-20, ito po ay utos. Nabautismuhan tayo sa pangalan ng Ama, yung po ay titulo. Ng Anak, titulo din po yun. At ng Espiritu Santo. So, dito po, naroon po si Pedro nung ipangaral ito ng Panginoong Hesukristo. At alam ni Pedro kung paano ito tutupadin. Sabi po sa Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa atin sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas kundi Hesukristo. So, alam po ni Pedro yung kaya po nung nagbautismo si Pedro ay dito po sa bautismo ng Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, lalo na po tayo sa ano po ang una, tayo po ay nangangaral ng pananampalataya mula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nangangaral tayo ng pagsisisi sa mga kasalanan. Patatlo, nangangaral tayo ng pagtanggap kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaapat, tayo po ay nangangaral tungkol sa bautismo sa pangalan ni Jesus. Ikalima po, tayo po ay nangangaral ng paglakad ng bagong pamumuhay ayon sa salita ni Hesukristo. Mga kapatid, basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Hindi po natin ito matatapos, halos kalahati pa lang po ang ating po napapag-aralan. Second Corinthians chapter 5 verse 17. Ganito po yung sinasabi, pakalista niyo po. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila pawang naging mga bago. Ang JCH po ay nangangaral ng pagbabagong buhay sa Panginoong Hesukristo. Na kapag tinanggap ninyo, mga kapatid, at kayo po ay gumanap sa kompletong hakbang ng kaligtasan, kayo po ay magkakaroon ng kakayahan na lumakad sa panibagong buhay sa gabay ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pong mga lumang bagay na bumibihag sa atin ay kakalagit po putulin ng ating Panginoong Jesus upang tayo makalakad sa panibagong buhay. Hallelujah! Napakasarap po ng maging Kristiyano, mga kapatid. Ganun din po yung sabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ito po, pakinggan natin ang verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kung hindi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sinasabi po ng Roma chapter 12 verse 1 and 2 na kinakailangan po na magkaroon tayo ng pagbabago sa ating pong pag-iisip at sa ating pong pamumuhay.
at tayo po ay mag-iba ng buhay kaysa ginagawang kasamaan ng taga-sanlibutan. Mga kapatid, uulitin ko po mga kapatid, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tayo po ay lumabis na po sa ating oras, tayo po nakaka-30 minutos na. Hanggang sa susunod muli mga kapatid na ating pong pag-aaral. Tandaan po natin na ating pong pinag-aaralan pa lang ay Introduction to Jesus Christ Household Church, upang ating pong makilala o maipakilala ang Jesus Christ Household Church sa iba. Katulad po natin, minsan ipinapakilala po natin ang ating pong sarili. Ganoon din po ang ating simbahan. Kinakailangan alam po natin kung ano ang ating simbahan, ano ang katuruan, ano ang mga itinuturo, saan nang galing, mga kapatid. At ito po yung ating pong pinag-aaralan ngayon mga kapatid. So, ulitin ko po, we are nasa Introduction to Jesus Christ Household Church. Ano po? So, babasahin ko po na isang diretsyo. Sino po ba ang JCHC? Ang JCHC is a one God believer, a Bible-based, full gospel, apostolic, Christian church. At tayo po ay naroon pa lamang mga kapatid sa full gospel. Wala pa tayo doon sa topic ng apostolic Christian church. At sa full gospel po, ang ibig sabihin po ng full gospel, nangangaral po tayo ng kompletong plano o hakbang ng kaligtasan. Mula po sa pangangaral ng pananampalataya, pagsisisi, pagtanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at paglakad sa bagong pamumuhay ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo o ng banal na kasulatan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod pong muling pakikinig. Ang ating pong pag-aaral na sa sunod ay yun naman pong Apostolic Christian Church. Bakit po tayo tinawag na Apostolic Christian Church? God bless you all po. Nawa po ay kayo po ay maayos sa inyong mga tahanan. Kaya po kayo ay aking ipanalangin. Dakilang Diyos sa oras na ito, idinadalangin ko po ang lahat ng nanonood ngayon, ang nasa kabila ng video ito, na anuman po ang kanilang pangailangan, ay iyo po sila, Panginoong Diyos, i-bless. Katagpuin mo po ang lahat ng kanilang mga pangailangan, mula po sa pangailangan pinansyal, hanggang sa kalakasan spiritual. Kung sino man po yung may sakit sa oras na ito, Panginoong Diyos, mula po sa nasa likod ng video ito, Panginoong Diyos, yung mga nanonood, iulat mo po yung makapangyarihang kamay at idako sa kanila. At sa pangalan ng po aming Panginoong Jesus, idinadalangin namin, Panginoon, ang kompletong kagalingan ay inyong ipagkaloob sa kanila. In Jesus' name, lahat po ng may karamdaman, masama ang pakiramdam, masama yung pakiramdam sa kanyang katawan, dalangin po namin, Panginoong Diyos, na ibigay mo po sa kanila, Panginoon, ang katiwasayan ng kanilang pakiramdam at kompletong kagalingan sa kanilang karamdaman sa pinakamakapangyarihang pangalan mong Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod pong muling pag-aaral. God bless you all, JCHC family, at pagbati po sa aking pamilya sa Canada. Magandang gabi po. To God be the glory.